Abay Dindo Karaig, ganitong paraan niya sinupalpal ang ilan sa mga statement ni Mr. Joban David Production. Let's watch it. Ay, ano po, sa akin na po, sorry po. Ano na po ako, out na po talaga ako, sorry po. Pasensya na po kayo sa mga solid supporters po. Pasensya na po talaga kayo, out na po talaga ako. Out ako po sa sarili ko, sa akin po, sa Lindo po, out na po talaga ako. Tulad niya, binlock na rin niya po ako. Naka-block na ako, wala na akong magagawa. At the same time, sa akin, hindi nanggaling sa akin yung block din. Matapos ngang magbigay ng statement si Mr. Joban David Production, kasi during the live, marami po talaga nagtatanong sa kanya kung kamusta na nga ba ang Lindo, no? Ano na nga ba ang development? Meron naman pag-asa talaga na, may pag-asa pa ba talaga na magkita sila or magkasama sila, no? At magkaroon po ng closure sa kung ano man yung mga issue na kinabibilangan nila. Pero according to Mr. Joban David Production, na tila baga peace off or tapos na siya, end na, nagpagpag na siya, no, ayaw niya na, kumbaga sinukuan niya na. Ganon po katindi yung kanya mga sinabi na parang ang Lindo naman daw po it will only last for 5 months, at sinabi niya dito na mabilis lang talaga siyang nakilala sa social media at ang dami nagmahal sa kanila kasi kamahal-mahal naman talaga yung kanilang tambalan. Kaso nga lang, meron pong isang binitawan si Mr. Joban David Production, no, sa kanya pong live, at sinabi niya dito na yun nga, ito daw si Dindo Karaig ay binlock na po siya. At syempre hindi po pumayag si Mr. Dindo Karaig na hindi niya ilabas yung kanyang saloobin with regards to this. Sinabi niya na kaya niya in-unfriend ito pong si Mr. Joban David Production dahil una na siya, or kaya niya binlock dahil una na siyang in-unfriend nitong si Mr. Joban, which means kapag in-unfriend ka ng isang tao, you're not belong, or parang binaburn na niya, sinusunog niya na yung bridge, sinusunog niya na yung parang connection po ninyo sa isa't isa. So ganun po yung nangyari. Alam niyo po, nalalabuan lang kasi ako dito sa issue na to. Parang kung dati ang dami pong mga natutuwa sa kanila, kalito lang kasi na parang hindi natin alam kung saan ba talaga nagsimula yung issue na to. Ano nga ba talagang pinagmulan ng mga kaguluhan na to, no, na nakikita natin ngayon sa social media. Kasi parang may kanya-kanya kasi silang version of the story at wala po ni isa mang nagpapaliwanag sa kanila. Siguro meron mang mga nakakaalam at parang nalilito. Tuloy, ang mga Lindo fans ay nahati. May mga supporters at kumampi kay Lindo. Meron din naman mga supporters na talagang nagtatanggol naman kay Analing. Pero yun nga po, sa haba po ng ating pong pag-aantay, no, na parang magkaroon po ng closure tong issue na to. Pero katulad na sinasabi ng ilang mga fan, kung dati po kapag po nagbubukas tayo ng ating mga cellphone, kasi ang hanap natin talaga is ma-entertain tayo at matuwa tayo dun sa mga pinapanood natin. This time hindi na, dahil po yung mga manonood, imbis na natutuwa sila, is napipikon na, dahil po imbis na kilig yung kanilang maramdaman, puro bardagulan, kanya-kanyang version of the story, kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang mga storya na lumalabas, na hindi natin alam kung sino ba talaga yung legit, kung sino ba talaga yung totoong nagsasabi ng totoo. Hindi naman tayo pwedeng kumampi kay Analing dahil hindi natin alam kung anong storya ni Dindo. Ganon din kay Dindo, likewise with Dindo, diba? So, pinaka bottom line ng lang lahat ng ito, ang pinakatalo dito yung mga talagang umasa, yung mga nagmahal kay Dindo at kay Miss Analing na 5 buwan lang pala tayong pakikiligin at pasasayahin. Ngayon may mga naglalabasan pang issue na itong si Mr. Dindo Karaig daw ay parang may mga titas, may mga nanay na nagsasalita na meron daw nire-request itong si Mr. Dindo Karaig. At pinalalabas nila na parang ang sama-sama din ni Dindo. Ganon din naman sa parte ni Joban. Diba? Parang, sino ba talaga yung totoo? Sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga yung talagang paniniwalaan ng mga tao? Better yet, mas maganda niyan, para at least pati tayo mga manonood magkaroon na rin ng closure. Mag-usap sila. That's the best thing. Hindi yung puro sila parinigan sa social media. Hindi matatapos ang issue na yan. Imbis na nagmo-move on na sila pare-parehas, gumagawa
gumawa na sila ng sarili-sarili nilang mga video, mas lalo pang lumalala, 'di ba? Na makikita po ninyo sa itsura ni Annalyn kapag nagla-live siya, humingiti lang pero malungkot. Ganon din naman si Dindo, humingiti lang pero makikita mo pa rin sa mga mata niya na may kalungkutan kasi may problema siyang iniisip at the back of their minds, meron kaguluhan na talagang hindi pa rin nare-resolba. Kaya naman ang request natin sa Dindo at kay Annalyn, maging kay Kuya Joban na nag-handle kay Annalyn bilang guardian niya, is pag-usapan po nila yan ng matindihan, 'di ba? In one sitting, 'di ba? On or off camera, pero much better if you can kung bukas yung camera, 'di ba? At least maririnig natin lahat. Pero not to the point na mag-aaway-away sila para hindi sila magkaintindihan. Mas maganda pa rin na pinag-uusapan siya ng maayos, 'di ba? So sana lang ganun nga yung mangyari para wala nang masyadong nagsisiraan sa social media, para at least lahat tayo masaya. So kayo po, anong yung saloobin patungkol dito? Comment down below. Dindo Caraig, sa ganitong paraan, idinitali at ibinigay ang kanyang mensahe para kay Annalyn. Abay, mukhang may pinariringgan itong si Mr. Dindo. Panoorin natin ito. Naman yung tatakbuhan mo sa kahit anong bagay, kahit anong problema, family ko, ganun. Kaya kahit may mga karanasan man ako sa aking pamilya noon, may kampo ako noon sa pamilya ko, wala naman ako ibang inuuwi at pag may problema ako, kundi ang pamilya ko. Kaya hanggang dulo, pamilya pa rin ang kakampi mo. Diba? Makakilala ka lang ng ibang maraming tao, kaya ganyan. Dahil tinatakda naman ng Diyos na makakilala ka ng bagong kaibigan, bagong makakasama, gano'n. Pero iba pa rin pag sinabing pamilya. Ang pamilya kasi, kahit anong baliktad man, balik-baliktad din man ang panahon, mundo, pag pamilya mo, pamilya mo. Kaya pinagmamalaki ko ang sarili ko at ang pamilya ko dahil sila kakampi ko kahit saan. Problema mo. Sa isang live video na ipinost ni Mr. Dindo Caraig sa kanya pong Facebook page, sinabi niya at pinaliwanag niya dito kung gaano kahalaga ang isang pamilya. Matatandaan po natin na meron pong parang digmaan or meron pong awayan na nagaganap between dun po sa mga kapatid ni Annalyn at kay Annalyn mismo, kung saan lumalabas nga ang ilan sa mga statement nitong si Ricky na eldest son or eldest siblings nitong si Miss Annalyn, at sinasabi nito yung kanyang sentimiento sa kanyang Facebook page. Marami pong humanga kay Ricky, pero marami din ang tila baga hindi sang-ayon dun sa kanyang ginagawa, kasi unang-una ang sinisira niya dito ay walang iba kundi yung kanyang kapatid. Kasi kahit anong sabihin niya, kahit na parang ang sinasabi niya ay against siya kay Joban, pero isa sa pinaka-affected dito ay si Miss Annalyn. Biruin po ninyo kung nangyayari tong lahat ng ito, maaaring mawawala ng karera or maaaring marami magagalit kay Annalyn, pero magpapatuloy pa rin si Joban kasi pwede pa rin siyang kumuha ng another talent sa pwede niyang pasikatin at pwede pa rin siyang gumawa ng sarili niyang content even without Annalyn. Pero, ang pinupunto naman ni Mr. Dindo Caraig sa kanya pong live, sinabi niya dito na kahit ano pa man daw adi umano mangyari, wala kang ibang pwedeng puntahan at takbuhan kundi ang iyong sariling pamilya. Kasabay na sinabi ni Mr. Dindo Caraig sa kanyang statement na nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya dahil dun sa mga pagkakataon na kailangan niya sila ay naroroon ito at dinadamayan siya. Dahil totoo naman po talaga na kahit ano pong mangyari, pamilya mo lang ang pwedeng hindi magtaboy sa'yo. Siya lang po ang talagang pwedeng makatulong sa'yo. So, hindi man binanggit ni Mr. Dindo Caraig ng mensaheng yan ay para kay Annalyn, para sa pagkakasundo nila ng kanilang mga kapatid. Kasi kung tutuusin, hindi naman po kinakailangan ni Annalyn na sumama siya sa kanyang mga kapatid. Kailangan lang magkaroon sila ng magkaroon sila ng magandang relasyon at mabuo muli sila bilang magkakapatid, katulad ng ginawa nila ni Joban nang pumunta sila doon po sa Bicol at binigyan nila ng paayuda, binigyan nila ng pera yung mga kapatid netong si Miss Annalyn. So sana nga po maganap po yung mga ganitong klase, at the same time sana makamit na nilang dalawa yung talagang saya, kasi kung makikita niyo po sa mga videos, si Mr. Dindo Caraig kitang-kita sa mga mata niya yung lungkot. At talaga may somebody or someone na namimiss talaga ito, kasi kahit naman talaga tayo namimiss natin sila, at we cannot deny the fact
na iba yung saya na binibigay ng Lindo. Nung sila po ay talaga magkasama pa, nagko-collab pa sila, nagkakaroon pa sila ng, may understanding pa silang dalawa. Pero ngayon, tila baga parang puro toxic community na yung nakikita natin, kani-kanino at kung sino-sino nagbibigay ng kani-kanilang mga opinyon at nagbibigay ng kani-kanilang mga paninirang opinyon, no, sa bawat panig. So, ang ending is yung dating masayang community ng Lindo, ngayon ay talagang wala na, malungkot na at magulo na. So, yun po yung naganap sa kanila. So, sana nga lang maisip din ni Analing na alam naman natin na hindi rin naman ganun kadali, no? Kung sakasakali meron siyang mga hindi pagkakaunawaan with their siblings, hindi naman po talaga ganun kadali yun. Pero sana on the process is maayos po nila at ma-reunite muli sila. Lindo Karaig, abay palaban na sinabi ito sa publiko at kinontra ang sinabi ni Mr. Joban David Production sa kanyang live at ito po ay kanyang itinama. Panoorin natin ang statement ni Joban. Let's watch this. Okay na po, sorry po. Ano na po ako, out na po talaga ako, sorry po. Pasensya na po kayo sa mga solid supporters po. Pasensya na po talaga kayo. Out na po talaga ako. Out ako po sa sarili ko, sa akin po, sa Lindo po, out na po talaga ako. Tulad niya, binlock na rin niya po ako. Dahil nakablock na ako, wala na ako magagawa. At the same time, sa akin, hindi nanggaling sa akin yung block din. Sa live video ni Mr. Joban David Production, sinabi niya dito at inamin niya na talagang wala na silang koneksyon nitong si Mr. Lindo Karaig dahil sinabi niya dito na binlock na daw di umano siya ni Lindo itong si Joban, ano? So dahil po dito ay nag-post agad-agad itong si Lindo para ipaliwanag yung kanyang sarili. Sa kanya pong Facebook page, sinabi niya, natural lang po in-unfriend mo ko, edi i-block na lang kita po. Yan, so ganito po yun. Tapos ito po yung kanyang statement. Let's watch this. Alam nyo guys, hindi naman ako basta-basta mambablock ng tao kung walang nagagawang mga ano-ano. Pag-block ako ng tao, pag ina-unfriend ako, edi binlock ko. Kung ako na naman ang magiging masama. Hindi naman ako nagsasalita. Sabi na ako inaapi. Hindi naman po itinanggi ni Mr. Lindo Karaig na talagang binlock niya itong si Mr. Joban David Production matapos makita niya sa kanyang friend list na tila baga in-unfriend na siya ni Joban. So, ibig sabihin, kaya daw binlock ni Mr. Lindo Karaig itong si Joban dahil nakita niya na parang si Joban ang una na nag-unfriend sa kanya. So, minsan, ang isang tao nang bablock yan or parang nag-unfriend yan or nagre-restrict yan because sometimes gusto po nilang pangalagaan yung kanilang peace of mind. At sa dulo po ng salita ni Mr. Lindo Karaig, sinabi niya na kinakawawa na siya at never po siyang nagsalita patungkol dito po sa mga statement na nilalabas ni Mr. Joban. Yun nga po talaga yung pagkakamali. Kasi hinahayaan ni Lindo Karaig na magsalita si Joban pero hindi niya binibigay yung side of the story niya. Kung talagang gusto niyang malinis yung kanyang konsensya or malinis yung kanyang side, kailangan ibigay niya rin yung kanya pong side kasi si Joban lang lagi kasi nagsasalita. Siguro po para kay Lindo, with all due respect na rin para kay Analing at gusto niya rin talaga mag-reunite pa rin sila. Pero dahil po sa mga nangyayari ngayon, may mga blocking, may mga unfriend at nagbibigay na rin sila ng kanya-kanya nila mga statement patungkol dito. Ito po isang senyales na talagang wala na talagang pag-asa pa na magkaroon pa ng comeback ang Lindo. Kaya naman mga mamis, mga mamshis at mga Lindo fans, siguro po let's move on and let's move forward dahil mukhang hindi na po tayo mabibigyan ng chance na makita sila together.